Ganito ang itsura ng bahay pagkatapos mag-asikaso at maghatid ng estudyante. Kaya ayan, pagkatapos mag-asikaso at maghatid ng estudyante, eto at mga gawaing bahay naman. Eto nga't bago ako maglinis ng bahay ay nagsalang muna ako ng labahin dito sa washing para habang naglilinis ako ay nagpapaikot na. 2 araw nga ito mga labahin ko dahil nawala ng power kahapon. Maghapon talaga walang power simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Kaya ayun, hindi ako nakapaglaba. Pati nga mga estudyante walang pasok dito sa amin dahil wala ngang power. Ang swerte ng mga bata ngayon, pag walang power, wala ding pasok. Samantalang kami dati kahit walang power, may pasok. Tapos minsan wala pang electric fan sa school. Tapos mga estudyante ngayon naka-aircon pa kahit public school. O, san pa kayo? Madalas talaga ganyan ako kaya minsan napapagalitan ako ng anak ko. Iba daw noon at iba daw ngayon, wag daw i-compare. O 'di ba, ang gagaling pa nila mga tuwiran samantalang kami dati titigan lang. Nako, takot na takot na. Tapos eto nga't naglinis muna ako dito sa sala. Habang naglilinis nga ako, nakita ko na naman 'tong mga koleksyon ng panganay ko, etong hang pogs. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami, mahilig din kami mag-ipon. Pero yung sa amin, yung text kung tawagin. At ayun, bago ko nga tapusin ang paglilinis sa salas, ay naglinis nga muna ako dito sa kwarto. Nag-vacuum na nga din ako dahil papalitan ko na nga yun ng bedsheet. Para pag uwi ng mga anak ko sa hapon, matutulog na lang sila dyan. Habang tulog ang batang maliit, sinusulit ko talaga ang oras ko sa paglilinis ng bahay dahil tingnan nyo naman. Pero ewan ko ba, araw-araw naman ako naglilinis, pero pag uwi ng asawa ko, makalat pa din ang bahay namin dahil nga nagkakalat yung isa kong anak, yung kinder kong anak, ang hilig-hilig nun magkalat. Sa totoo lang, hindi naman ako nahihirapan sa pag-aasikaso ng mga estudyante ko. Nahihirapan lang talaga ako kapag yung nagluluto ako tapos sasabayan ng pagliligalig nitong batang maliit. Kapag umiiyak pa naman nun, ako lang talagang hinahanap nun at hindi yun sumasama sa papa niya at saka sa ate niya. Kaya minsan talaga hindi maiwasan na mataranta talaga ako sa mga gawaing bahay. Kaya pag naihatid nga namin yung kinder ko ay umuwi din agad kami para nga makapaglinis pa ako dito sa bahay at makagawa pa ng iba pang mga gawain. Nung una kasing linggo ng pagpasok niya, inaantay ko siya. Tapos naisip ko, ang dami-dami ko pang magagawa sa mga oras na yun. Kaya sabi ko, hindi ko na lang siya aantayin at uuwi na lang ako dito sa bahay para eto nga magawa ko pa yung mga gawain dito sa bahay. Para at least pag uwi nila, tutulog na lang sila or magme-merienda. Tapos ayun nga, pagkatapos ko maglinis sa salas namin, nilikom ko na nga din yung mga sinampay. Nung linggo ko pa ngayon nalabhan at ngayon ko nga lang dinalikom. Tinatamad kasi ako kahapon dahil wala nga kuryente dito sa amin. At nung malikom ko nga mga sinampay ko, dito naman ako sa kusina naglinis. Sinugasan ko na nga mga pinggan na napakadami na naman. Basta naghuhugas ako ng mga pinggan pagkatapos kong sabunin, nililinisan ko din muna ang lababo dahil may mga sebo nga yan. Minsan kasi hindi ko nililinisan kapag nagbabanlaw na ako. May sebo pa din yung pala humahalo ulit yung sebo na natanggal na. Kaya ayun, basta nasabon ko na mga pinggan, sasabunin ko din yung pinakalababo. At ayun, pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinggan at maglinis sa kusina, tiniklop ko na nga itong mga tiklupin ko at eto nga't ginabi na ako sa pagsasampay nitong mga damit. Inaanto kasi ang batang maliit nung hapon kaya pinatulog ko nga muna. Pagkatapos ko nga siyang patulugin, nagluto naman ako ng panghapunan namin.